So, check. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Isang malamig na umaga po, ano. So, ang sarap ng tulog ko kagabi. Kaso pagkagising ko, may ubo. And sinipon po talaga ako, like, grabe. Yung electric fan ko, nakatutok na sa gilid. Malamig po pa rin. Kaya, ayan, nagbaon ako ng tubig. So, please bear with me po sa pagpapatuloy po natin ng pag-aaral sa Book of Galatians. So before we start po, let us ask our Lord Jesus Christ for guidance. Gayon din po, pag-pray din po natin si Pastor John kung saan siya po ay nasa ibang church ngayon. So let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Dalangin po namin, Lord, na ang ihahayag po naming ang maririnig po naming salita, Panginoon, mensahe, Lord, ay sa inyo lamang po magmumula, Panginoon. Although, Lord, ang mensahe, Lord, ay manggagaling sa aking bibig. Dalangin ko po, Panginoon, na kayo po ang maitaas, kayo po ang maluwalhati, at ang makita po, Lord, ang iyong katotohanan, ang iyong pag-ibig, at ang iyong grasya, Panginoon. Lord, although nanggaling ito sa aking bibig, dalangin po namin, Lord, na ito po, Lord, at po nang lalabas sa aking bibig, ay manggaling po, Lord, sa iyong kalooban, at sa puso mo, Panginoon, para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na sa aming pastor, Panginoon, na wala rito, Panginoon, pagkaingatan mo po siya, kung paano niyo po siya dinakon ng may kaligtasan, Lord, doon sa lugar, Lord, na pinatunguhan niya, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na siya rin po ay ibalik mo sa amin, Lord, ng may kaligtasan, Panginoon, at may kagalakan sa kanyang puso, Panginoon. Salamat, Lord. Bigyan niyo po siya ng kapanatagan, na kami po, Lord, sa ngayon, habang wala po siya, kami po, Lord, ang humahawak at nag-handle, Lord, ng iglesyang ito, Panginoon. Bigyan niyo po siya, Lord, ng confidence na okay lang, Panginoon, na minsan wala siya dito sapagkat siya po ay mayroong pagtitiwala sa mga miyembro ng kanyang iglesia, Panginoon. Kaya minsan pa muli, Panginoon, binabalik po namin ang mayang papurit, mayang pasalamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Ayan, so... walang clicker. Okay, sige. So, ayan. So, sa pagpapatuloy ng pag-aaral natin sa Book of Galatians, if we recall yung mga nagdaang sermon, Pastor John first talk about what does it mean to be alive in Christ. Natandaan niyo po ba yun? I think 3 linggo na atang nakalipas yun. So, alive in Christ. And part ng kanyang sermon is that binigay ni Pastor sa atin yung overview o yung background ng Book of Galatians na kung saan, as we all know, as Paul build this ministry, habang siya ay nag-evangelize, nag-share ng gospel sa iba't ibang region, nakita natin na merong mga certain group of Jews na umu-oppose dun sa ministry ni Paul. Then after that, we jump to chapter 5 na kung saan, kung maalala nyo rin po, I preach about what it means to live in the Spirit. So, kumbaga, pinasadahan natin yung practical application ng theology ni Paul patungkol kay Jesus Christ sa pagsulat niya sa iglesia ng mga Galatia. Then last Sunday, binalik tayo ni Pastor John sa chapter 1 ng Galatians kung saan tinalakay ni Pastor John yung Gospel of Grace na sinulat ni Paul sa Galatia, which answers yung tanong na kung kumbinsido ba tayo sa gospel o mabuting balita na pinanghahawakan at pinaniniwalaan natin. Yeah. Ang gulo po ng daloy na pag-aaral natin sa Galatia po, parang paiba-iba, Gulo kasi namin ni Pastor Anyways, ngayon nadaanan na natin yung chapter 1, ngayon dadako naman po tayo sa chapter 2, particularly sa verses 11 to 21. So dahil may mga nanggugulong mga Judaizers or circumcision group sa parte po ng mga Jews, sa ministry at sa pag-church planting ni Apostle Paul, after Paul discuss sa chapter 1 yung pagiging convincing at yung pagiging reliable ng gospel ni Kristo, sa chapter 2 naman inatake ni Paul yung pagiging hypocrite at bigot ng mga Jews towards sa mga Gentile people or sa kabuuan ng Gentile community. Pag sinabi pong bigot, B-I-G-O-T, ito po yung mga tao na nandi-discriminate. Yun po ang ibig sabihin nun. So Paul was actually combating yung negatibong pagtingin ng mga Jews sa pagiging iba ng mga Gentile people sa kanila. Now, during this time, kasi mga kapatid, the Gentile people were receiving hate, extreme discrimination at hypocrisy mula sa mga extreme legalist group na mga Hudyo, which called as Judaizers o di naman kaya ay circumcision group. So iisa lang po yun, Judaizers and circumcision group. But Paul, despite being Jew himself, this is the interesting part, knew that there is no such thing as difference, mga kapatid.
There is no such thing as difference in the love of Christ. Kahit sa panahon natin ngayon, actually laganap pa rin yung discrimination among different races dahil lang sa pagkakaiba nila or sa pagkakaiba natin. Di ba kung mapapanood natin sa mga Facebook, kahit nga sa mga TikTok or kung anumang social media platforms, talagang uso pa rin, laganap pa rin yung pangdidiskrimina, yung hypocrisy, di ba kahit ngayon mga Karens, di ba tawag yan sa social media ngayon, Karens ang tawag nila. And unfortunately, hindi lang ito nangyayari sa labas ng simbahan, right? But also sa loob din ng simbahan. But I do believe, mga kapatid, na ang pag-ibig ni Kristo ay may kakayahan na pagkaisahin tayong lahat. Amen po ba? Sa kabila ng ating pagkakaiba. And then the chapter 2 of Galatians was actually on point patungkol sa panganib na dala-dala ng pagtingin o pag-focus natin sa mga pagkakaiba kaysa sa pagtingin natin kay Kristo kung saan tayo nagkakaisa. So the title of our sermon for today, this morning, is The Love of Christ That Transcends Human Differences. Muli, the love of Christ that transcends human differences. So sa chapter 2, mga kapatid, kung babasahin natin, Paul started the chapter by revealing a certain situation between him and Peter, a situation kung saan nagalit at talagang pinagsabihan niya ang isa sa mga kabilang o kilalang apostol ni Kristo na si Pedro dahil sa pagiging hipokrito nito sa mga Gentile people. Nag-away yung dalawang bigatin, dalawang apostol na yan, nag-away pa rin. So Paul, bilang isang taong may malaking malasakit at puso para sa mga Gentile people na walang pagtatangi, katulad ni Kristo, rebuke Peter or pinagsabihan niya si Peter because of his hypocrisy. So that being the case, mga kapatid, what I want for all of us to discuss first is, for our first point, the love of Christ that transcends hypocrisy. So sa Galatians chapter 2 verse 11 to 14, if you have your Bible, please open with me. Although laptop ang dala ko sa harap, pagpasensya niyo na po. Apostle Paul said, when Cephas came to Antioch, so wag po kayo malilito, yung name po na Cephas dyan at si Apostle Peter po ay iisa lang po. Actually, yung name or yung nickname po na Cephas, si Jesus po ang tumawag yan kay Peter. Pag binasa niyo po yung book of John, I think it's the later part of chapter 1 or chapter 2 mismo, makikita po na tinawag po ni Jesus si Peter as Cephas, which means, or translated to rock. So wala pong pagkakaiba. Cephas and Peter is the same person po. So when Cephas came to Antioch, I opposed him to his face because he stood condemned. For before certain men came from James, he used to eat with the Gentiles. But when they arrived, he began to draw back himself and separate himself from the Gentiles because he was afraid of those who belong to the circumcision group or yung Judaizers. So the other Jews joined him in his hypocrisy. And big deal to, actually, since as we all know, even Peter himself is a Jewish person. So that by their hypocrisy, even Barnabas, na yung kaibigan or kasama ni Paul sa ministry, was led astray. So when I saw that they were not acting in line with the truth of the gospel, I said to Cephas, in front of them all, you are a Jew, yet you live like a Gentile and not like a Jew. How is it then that you force Gentiles to follow Jewish customs? So sa panahon na nag-evangelize si Paul at ang ibang mga apostle, nagkaroon ng, sabihin na nating division of work, mga kapatid, para makita lang natin yung background na in evangelizing or yung pag-share ng gospel sa iba't ibang tao. So paano nagkaroon ng division of work? Now, when Apostle Paul met with other apostles, which is Peter and John, together with James, napagkasunduan nila na while they evangelize the Jewish people or community, si Apostol Pablo naman, kasama si Barnabas, ay nag-evangelize sa mga Gentile people or community para sakop nila lahat yung buong community para walang pagtatangi. Ngayon, makikita natin na maayos actually at maganda yung division of work ng mga apostol sa pag-share ng gospel sa iba't ibang tao. So, ano naging problema? Yan, according kay Paul. According do sa sinulat ni Paul sa Galatia, ano yung naging problema? Sabi doon, sa same Bible passage, mga kapatid, na binasa natin kanina, sabi ni Paul, there comes a time na kung saan si Peter
ay dumating, kung saan si Peter ay dumating sa Antioch and was basically having a fellowship with Gentile Christians. So ibig sabihin, si Peter na dating naglilingkod or nag-serve sa mga Jew people ay pumunta sa lugar ng Antioch to have a fellowship with his Gentile brothers and sisters in the Lord. Now, Peter was actually eating with Gentile people to the Gentile community. Now, big deal ang bagay na ito na ginawa ni Peter, mga kapatid, kasi sa custom ng mga Jewish people, they see Gentile people as unclean people. Ganon ang pagtingin, ganon ka-superior yung pagtingin ng mga Jews sa sarili nila. They see Gentile people as unclean people na dapat itakwil, iwasan, at iseparate ang sarili nila. So when Peter is eating with the Gentiles, what Peter did is a revolutionary act against do sa tradisyon at custom na nakasanayan ng mga Jews. Hindi sila sanay doon. But since si Peter is an apostle, naintindihan niya, dapat maglingkod tayo sa lahat ng walang pagtatangi. Now at first, yung ginawa ni Paul is napaka-noble. Tama ba? By having fellowship with the Gentiles, Peter is basically demonstrating yung inclusive love na pinaranas ng ating Panginoong Hesukristo sa buong sanlibutan o sangkatauhan. But the problem started when some Jewish people came to Antioch mula sa side ni James. So as we all know, both Peter and James were evangelizing and sharing the gospel sa Jews. So nung may mga dumating na Jewish people mula sa Antioch, mula sa side ni James, nung nalaman ni Peter na may paparating na mga Jews sa lugar nila, unfortunately mga kapatid, si Peter ay lumayo and stop having fellowship with the Gentile people. Doon nasubok yung pagiging apostol ni Apostol Pedro. Now, Peter separated himself sa mga Gentile people at sumama sa mga Jewish people because of his fear sa grupong tinatawag na circumcision group o Judaizers. Ito yung mga tao or yung mga group of Jews na ini-impose na para maglingkod ka sa Panginoon, kailangan mong magpatuli, kailangan mong mag-offer animal sacrifices, kailangan mong sundin yung Mosaic law na meron sila. Ganun lahat yun. Now, that being the case, we must realize na, mga kapatid, ang hypocrisy ay hindi naman dahil sa may iba't ibang uri ng tao. Or hindi naman ito dahil sa katotohanan na merong pagkakaiba sa balat at hindi ito dahil sa merong mga iba't ibang kultura. Ganun kasi yung reason natin pag tinatanong tayo, bakit merong racism? Diba? Bakit merong discrimination? Bakit merong hypocrisy? Merong ganyan kasi merong iba't ibang kultura at hindi nagkakasundo. But mga kapatid, I want for all of us to realize that hypocrisy does not start from people's diverse ethnicity. It starts with a person's heart void of openness and love. Mga kapatid, kung hindi tayo open sa ibang tao, kung wala tayong pagmamahal na nagmumula kay Kristo, mahihirapan talaga tayong kumonek sa ibang tao. Mahihirapan tayo. Actually, mahirap na nga na talagang may pagkakaiba sa kultura, tradisyon, mahirap na yon. How much more kung wala pang Kristo sa puso? Tama po ba? So, hindi naman problema ni Peter yung mga Judaizers themselves. Ang problema niya ay yung fear o yung takot na meron siya na baka pag-usapan siya at tuligsain siya ng mga Jewish Christians because Peter himself is a Jewish person. So, even sa panahon natin ngayon, unfortunately, many Christians are being extremely hypocrite sa kanilang pananampalataya. But I do believe na isa ito sa mga main reasons kung bakit maraming mga tao ang natatakot o di naman kaya ay nagagalit sa mga Kristiyano. Di ba, pag ini-invite natin yung ibang tao, uy, church ka naman sa amin. Di ba? Ang general idea nila is that ang mga tao ay banal and hindi sila pwedeng makipag-connect or makipag-relationship sa mga makasalanan. Kaya nagagalit sila, kaya talagang, hindi, masusunog ako niyan. Di ba? Parang ganun yung lagi nilang binabanggit. So in Matthew 23 verse 28, Jesus once said to the Pharisees, and in the same way, on the outside, you appear to people as righteous, but on the inside, you are full of hypocrisy and wickedness. So mga kapatid, wala namang masama to do righteous things and to pursue righteousness. Yun naman talaga ang pagtawag natin. Nagiging masama lang ito if we are using our so-called quote-unquote righteousness to condemn other people. Worse, kung hindi natin ginagawa yung mga bagay na binabanggit natin against sa mga kapwa natin tao.
That is hypocrisy, mga kapatid. So Peter, an apostle of Christ himself, ay naging isa sa mga taong minsan niyang kinamuhian at kinasuklaman dahil sa pagpatay nila kay Kristo. Si Peter na galit sa Pharisee is now acting like a Pharisee himself. So somehow, what Apostle Peter did basically resonate what Friedrich, ang hirap banggitin ito, Friedrich Nietzsche, yan, wrote from his book titled Good and Evil. He said, sabi niya doon, and beware that when fighting a monsters, you yourself do not become a monster. For when you gaze long into the abyss gazes also into you. So mga kapatid, let us beware na na sa ating paglilingkod sa Panginoon ay hindi tayo maging hipokrito sa ibang tao. Hindi tayo maging hipokrito kahit dun sa mga tao na wala pang pagkakilala kay Kristo. So the point here, mga kapatid, lahat tayo ay unrighteous. Yun ang sabi ng Book of Romans. Diba? No one is righteous, no, not even one. Kristiyano ka man o hindi, mga kapatid, sabi ni Paul, isang apostol na na-meet talaga si Kristo, sabi niya, wala ni isa ang tama, wala ni isa ang righteous. I mean, the fact na tayo ay nagpapaka-impokrito only proves that we are unrighteous people ourselves. Now, not only hypocrisy endangers the believer himself or herself, a believer's hypocrisy also inflicts damage to the faith of other believers. Nakakahawa ang pagiging hipokrito. Tama po ba? Sabi sa Galatians chapter 2 verse 13, the other Jews joined him in his hypocrisy, so that by their hypocrisy, even Barnabas was led astray. Si Barnabas, na best friend ni Apostol Pablo, ay sumama at naging best friend si Apostol Pedro. Diba? Ang ganda, no? Kaya, totoo yun yung pagiging hipokrito minsan talagang contagious, talagang nakakahawa. So mga kapatid, yung character natin as a Christian affects those people around us, especially our fellow brothers and sisters in the Lord. Kaya nga minsan, kung gusto natin mag-reflect sa sarili natin, kung gusto natin malaman yung mga bagay sa sarili natin, minsan hindi natin kailangan tingnan yung sarili natin. Minsan, ang kailangan natin tingnan is kung paano tayo pakitunguhan ng ibang tao at kung paano natin sila kikitunguhan. Kasi may epekto yung character natin. So sa senaryo na ito, mga kapatid, makikita natin na si Pedro ay nakaapekto o nakadamay sa kanyang pagiging hipokrito. Here, we see an apostle himself led astray others dahil sa character na pinakita niya as a leader. Ngayon, kung matatandaan natin, mga kapatid, it is Peter whom Jesus commanded, feed my sheep. Yun yung commandment ni Lord. Binanggit niya kay Peter harap-harapan. Yet, this is Apostle Peter leading astray others in faith and in their journey. Now, this particular scenario ay totoong-totoo din naman pagdating sa atin, lalong-lalo na kung mga leader tayo or kung meron tayo may mataas na ginagampanan sa iglesia. Actually, hindi lang sa iglesia, kahit sa bahay, kahit sa trabaho, napaka-importante nito, mga kapatid. So whether you're a leader inside the church or outside the church, yung character natin ay nakakaapekto sa mga taong sumusunod sa atin at tumitingala sa atin. Again, mga kapatid, a person's character is contagious. Kaya dapat mag-ingat tayo, mga kapatid. Kasi this very Bible passage ay pinapaalalahanan tayo na, katulad na sinabi ko po kanina, hypocrisy is contagious, mga kapatid. Nakakahawa ang pagiging hipokrito. Kaya dapat mag-ingat po tayo. Diba? Kung ayaw natin na maging hipokrito tayo, huwag tayong lalapit dun sa mga hipokrito. At at the same time, kung ayaw nating maka-apekto sa ibang tao, huwag din po tayong maging hipokrito sa iba. Mga kapatid, nang nakita ni Paul ang ginawa ni Peter, harap-harapang pinagsabihan ni Paul si Peter sa harap ng ibang tao. Parang hindi man lang tinawag si Peter, no? Harap-harapan. Sa bagay, iisa lang naman silang Hudyo eh. So, mas maganda nang marinig na rin ng iba. Sabi sa Galatians chapter 2 verse 14, when I saw that they were not acting in line with the truth of the gospel,
I said to Cephas or Peter, in front of them all, proud si Paul, sinulat niya, ito, galit ako sa'yo. Sabi niya, hindi niya man lang niya tinawag private, sabi niya, in public, sabi niya, you are a Jew, yet you live like a Gentile and not like a Jew. How is it then that you force Gentiles to follow Jewish customs? Now, supposedly, yung mga Gentile, yung mga unclean people. But what Peter did only shows na even Jewish people themselves are unclean themselves. Kaya isang malaking sampal to sa mukha ni Peter sa pagiging Hudyo niya. Na sinabi niya, you are a Jew na supposedly ay righteous compared sa mga Gentile. Pero sabi niya, yet you live like a Gentile and not like a Jew. Mas malala ka pa sa hintil. Ganun yung sinabi ni Paul. Na gusto ko pong maintindihan natin mga kapatid na during this time, the Jews highly considered themselves as clean. Habang ang tingin ng mga Jews sa mga Gentile people ay mga unclean. The Jews think that they are righteous people compared sa mga Gentiles dahil meron silang law na pinangahawakan or yung Old Testament law. Kung babanggitin natin, ang dami nun. From Leviticus to Deuteronomy, kahit sa Exodus, makikita natin kung gaano kabigat at kung gaano kagrabe yung law na binigay sa kanila ng Panginoon. So when Paul said these words to Peter, para kay Peter, yan, isang malaking sampal, yung sinabi ni Paul sa kanya pagiging Hudyo. Kumbaga, ang sinabi ni Paul kay Peter ay, ikaw na Hudyo, na supposed to be ay considered clean and righteous, ay umaakto na parang unclean and unrighteous na mas malala pa kaysa sa mga Gentile people. Mga kapatid, in the same manner, sikapin natin na habang namumuhay tayo bilang mga Kristiyano, sana, instead na magbigay ito ng yabang sa atin, kasi ganoon ang nangyayari minsan, instead na magbigay ito ng yabang sa atin, mas lalo tayo maging mapagpakumbaba sa ibang tao. Kasi gaya nila, tayo din naman ay makasalanan. Yun yung sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Tayo din naman ay minsan naging hipokrito. Ang pagkakaiba lang, tayo ay tinawag upang kumilala sa Panginoon. It is by the grace of God that we are saved. Amen? It is by the grace of God alone that we are saved. Hindi dahil sa mas lamang tayo kaysa sa iba. No, sabi sa Biblia, lahat ay nagkakamali at lahat ay nagkasala. Ngunit dahil sa pagmamahal ng Panginoong Hesus, tayo ay naligtas. Mga kapatid, ang pagiging hipokrito ay walang lugar sa pagiging Kristiyano. Nagkakasala tayo, but mga kapatid, we must pursue righteousness. We must pursue sinlessness. Ganun po siya, mga kapatid. Sa 1 Peter, ayan, mukhang nagbago na si Peter dito. Sa 1 Peter chapter 4 verse 10, the Bible reminds us saying, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. So being Christian should lead us to live, communicate, and connect to others, no matter who they are or no matter what they are, with compassion and empathy, mga kapatid. Ito ang Kristiyano. Dapat ang Kristiyano, instead na mas nagiging isolated people, dapat mas nagiging open tayo at accepting person sa ibang tao. Although nandun yung discernment, as makita natin yung pagkakaiba, but still, mga kapatid, hindi naman tayo tinawag, di ba? No man is an island nga, ika nga nila. So mga kapatid, in this world full of Peter, who are hypocrite, be like Paul and Jesus Christ all the more, who demonstrate love of acceptance and openness to others. Bakit? Because Christ's love transcends hypocrisy. Now, hindi lang pagiging hipokrito ang tinulugsa ni Apostol Pablo sa panahon na ito. Isa rin sa mga bagay na kinalaban ni Apostol Pablo ay yung laganap na diskriminasyon sa panahong ito. So bago pa yung napapanahong racism na naranasan natin ngayon, especially sa mga Black and Asian people, as we all know, kitang-kita naman sa social media lahat, merong na ring lumalaganap na diskriminasyon sa pagitan ng dalawang magkaibang lahi. Kaya naman, mga kapatid, where hypocrisy is, there comes discrimination also. Kung merong pagiging hipokrito, meron ding pangdidiskrimina.
Pero ang pagmamahal ng Panginoon ay hindi nakabase sa kung ano ang background mo. Tama po ba? For sure, lahat tayo dito magkakaiba. Magkakaiba tayo na pinagmulang lugar, ibang magulang, biologically parents, right? Pag pinagkaibang preference sa buhay, the way of living, kung ano yung nakasanayan. Pero mga kapatid, hindi yun basihan ng Panginoon. Kapag tinawag ka ng Panginoon, you are already belongs to Him. Kapag minahal ka ng Panginoon, you are already loved by Him. Walang pagtatangi ang Panginoon. Walang kulay ng balat, walang hugis ng muka, walang kultura at walang uri ng pamumuhay ang makakahadlang sa pagmamahal ng Panginoon. So for our second topic, mga kapatid, is that the love of Christ transcends discrimination. Yan. Sa Galatians chapter 2, verse 15 to 16, sabi ni Apostol Pablo, "We who are Jews by birth and not sinful Gentiles know that a person is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. So we too have put our faith in Christ Jesus, that we may be justified by faith in Christ and not by the works of the law. Because by the works of the law, no one will be justified." In this particular passage, mga kapatid, pinaalalahanan ni Paul si Peter, and at the same time, yung mga churches sa Galatians na this specific group called Judaizers was extremely holding on sa law na meron sila. Now, hindi matanggap ng mga Judaizers na basta-basta na lang nilang magiging kapantay yung mga Gentile people. Kasi nasanay sila na, we are the chosen people, we are the chosen nation, we are the remaining remnants of the Israel. Nasanay sila doon. That's why mataas yung tingin nila sa sarili nila kasi hawak-hawak nila yung batas ni Moses at naniniwala sila na they are basically the seed of Abraham. Ganun lang yung kataas yung tingin sa sarili nila. Now, they thought na napaka-special nila kasi meron silang Abraham at meron silang law ni Moses. Yet, sabi ni Paul, ang mga law na pinangahawakan nila cannot save them, cannot justify them, and cannot make them righteous. This is Paul himself, who is a Jew, and who is an excellent Jew, mga kapatid. He is a scholar. Kung i-relate natin yung expertise ni Paul sa mundo natin ngayon, sa contemporary time natin ngayon, marami na siyang doctorate na degree. Ganun katalino si Paul. But here, Paul, a Jew himself, a Pharisee himself, said, walang kabuluhan yung law na pinangahawakan nyo. Kaya para sa mga Judaizers, during this time, big deal ang theology ni Paul pertaining to Jesus Christ. Because what Apostle Paul teaches is that yung law na pinanghahawakan nila at yung the same law na ginamit nilang basehan para ipako si Jesus is the same law that foreshadow the coming Messiah and foreshadow also the same law that Jesus fulfilled. Diba sabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 17, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them." So what Jesus is trying to say is that lahat ng propeta at kautusan na nagdaan ay pumapatungkol sa Kanya at sa Kanyang pagtupad sa mga batas na ito. Hindi lang para sa mga Hudyo, kundi pati na rin sa mga Gentile people. So the Judaizers thought that they are so special kasi nga meron silang Abraham at Moses, to the point na hindi na nila na-realize yung mga bagay na meron sila is just an instrument of God para ipahayag at ipakita ang paparating na tunay na kaligtasan, hindi lang sa bayan ng Israel, kundi ang kaligtasan din para sa buong sanlibutan. Yun yung nakalimutan ng mga Hudyo. They believe that we believe in one God. We believe in one God, but they forgot that the one God that they serving, that the one God that they are worshiping is also the God of everyone. Yun yung nakalimutan nila. Kaya napakahirap kapag masyadong special ang tingin natin sa sarili natin. Tama po ba? Well, sa mga counter, sa mga convenience store, makikita natin talagang may mga, ako dapat ang mauna. Nakakainis. Kaso kailangan may grasya. Di ba? Doon nagkakatagpo yung yung pagiging Kristiyano mo at pagiging tao mo eh. Parang nakakainis.
pero kailangan mo yung grasya. Kaya naman in the same manner mga kapatid, as a Christians, more than enough na yung alam natin na tinawag tayo upang manampalataya sa Panginoon. Minsan kasi gusto pa natin meron tayong special service, kailangan meron pa tayong pinaglilingkuran, di ba? At huwag na nating paabutin pa sa idea na dahil sumasampalataya tayo, means gano'n na tayo ka-privilege na tao. Gano'n ang tingin natin sa sarili natin. Yes, meron tayong privilege sa Panginoon, pero yung privilege natin, mga kapatid, is hindi na dapat natin ipagmayabang. Kasi yung privilege natin as a Christian ay nagmumula lamang sa kalooban at kadakilaang pag-ibig ng Panginoon. Hindi yun base sa atin. Yun ay base sa grasya ng Panginoon. So in a sense, yes, we are special, pero yung pagiging special natin ay hindi dapat nagre-resulta sa pagiging mayabang na nagiging dahilan ng pagtatangi natin sa mga tao. Kasi ganun tayo, Kristiyano ako. Meron akong Diyos. Diba? Ganun yung minsan tingin natin. But rather, mga kapatid, yung pagiging special natin bilang tinawag naman na ng palatay ni Jesucristo ay dapat na nagre-resulta sa pagpapakumbaba. Na nagiging dahilan upang maiwasan ang pagdidiskrimina at mas lalong magpakita ng pag-ibig sa ating kapwa. Ganun ang pag-ibig ni Kristo. Paulit-ulit na niremindan ni Paul ang mga Galatians na hindi dahil sa kung ano ang ginawa ng batas kung bakit sila naging matuwid sa harap ng Panginoon, kundi sila ay naging matuwid dahil sa pananampalataya nila sa ginawa ng kanilang Panginoong Hesukristo para sa sangkatauhan sa krus ng Kalbaryo. Yun mga kapatid, yung salvation na meron tayo. Yun yung pinanghahawakan nating salvation, that someone died for us. Yun yung uri ng salvation, hindi yung base sa kung anong ginagawa natin. Mas maliligtas ako kasi mas mabuti ako, kasi ganito, ganyan. Mabuti ka nga. Pero kung hindi ka niniwala kay Kristo, wala din. Ganun siya mga kapatid. So what Apostle Paul is trying to communicate with the Galatians is that hindi na nila kailangan bumalik sa Old Covenant. Hindi sinabi ni Paul na wala nang silbi yung Old Covenant. Ang sinasabi lang ni Paul, huwag na kayong bumalik sa Old Covenant, which is based on work. Rather, they should move forward at mamuhay in the new covenant na nakabase na sa grasya ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesucristo. Yun ang bagong covenant. Di ba mapapansin natin, it is always by covenant that God interacts with His people. But the Jews forget and na-miss nila yung part na kung saan merong bagong covenant na binubuo ang Panginoon. No, these Judaizers people were so eager to follow the law to the point that they started to discriminate other people. And on the process, forgot to demonstrate who God is sa buhay ng ibang tao. Napaka-zealous nila to follow, yet they forgot to obey God. They want to follow the law, but forgot to obey God. Mga kapatid, oftentimes we Christians are too focused on being churchgoers that we forget also to practice and demonstrate love sa ibang tao. Mga kapatid, kung churchgoer tayo every Sunday, dapat yung character natin as a churchgoer ay nandun pa rin every day. Hindi pwedeng Sunday lang. Hindi tayo Kristiyano para tinawag lang tuwing Sunday. No, we are Christians. We are called to be Christians every day, mga kapatid. Ang buhay ng Kristiyano ay lifestyle. Diba? Hindi yan parang one-time event. Hindi yan parang pumasok ka lang sa church. Diba? Kumanta ka lang ng kaunti. Hindi yun ganun, mga kapatid. So before, as a young starting believer, I thought na mas mabuti pa tayo compared sa mga taong hindi nagsisimba. Ganun yung tingin ko dati. Kasi ganun din yung tingin ko sa mga taong naglilingkod sa Panginoon before pa ako makakilala. Na mas better pa tayo na kahit makasalanan tayong lahat, tayo ay nagsisimba at sumasampalataya habang yung iba ay hindi. Ngayon, kapag babalikan ko po yung statement ko na yon dati, I realize how hypocritical and discriminating it sound. Diba? Kung marinig siya ng ibang tao, lalo na kung galing sa isang Kristiyano. Amen po ba? Kaya isipin mo, merong isang tao na kumausap sa'yo, diba? Hindi kilala si Kristo, sinabi mo, mas mabuti pa ako. Pareho tayong makasalanan pero naglilingkod daw sa Panginoon. So, parang instead na ma-attract siya sa pagiging Kristiyano mo, diba? Mas lalo siyang lumayo because of that certain statement. Kaya minsan dapat ingatan din natin on how we interact with other people, mga kapatid.
ingatan natin. But as my faith and understanding grow over the years, I realize na yung pagiging Kristiyano natin, instead na ma-highlight yung pagiging special natin, it should highlight and emphasize the special, multicultural, and inclusive love of Jesus Christ na pinakita sa atin ng ating Panginoong Hesus. At na dapat din nating ipakita at iparamdam sa iba. Yun dapat ang ma-emphasize. Yung pagmamahal ni Kristo na walang pagtatangi. Na hindi natin kailangan pagbasihan yung outward appearance, hindi natin kailangan pagbasihan yung estado ng buhay. It doesn't matter. If you are called, you are called. Kung minahal ka ng Panginoon, minahal ka ng Panginoon. Hindi basihan yung kung ano yung meron tayo para i-measure natin kung gaano yung pagmamahal ng Panginoon sa isang tao. Mas mayaman ako kaya mas mahal ako ng Panginoon. Hindi ganun yun, mga kapatid. Kung mahal ka ng Panginoon, mahal ka ng Panginoon. That's it, mga kapatid. So sa atin, dito sa church, bago tayo pinagkita-kita ng Panginoon sa isang iglesia, for sure, lahat tayo ay may kanya-kanyang pinanggalingan. Tama po ba? Meron tayong mga kanya-kanyang kinalakihan at meron din tayong kanya-kanyang pinaniniwalaan. Yung background natin na iba-iba, meron tayong mga kanya-kanyang dialect, and panigurado meron din tayong mga kanya-kanyang kaparaanan kung paano mamuhay in general aspect. Pero mga kapatid, gusto ko po na maintindihan natin that although our differences in cultures somehow separates us with each other, we should never use our differences in culture to divide each one of us in our unity in Christ Jesus. Hindi rason yung pagkakaiba-iba ng ating kultura, ng ating background, para maghiwa-hiwalay at mag-divide sa pagmamahal natin kay Kristo. Doon tayo nagkakatagpo. Kaya nga ang pagmamahal ng Panginoong Hesus ay multicultural. Hindi niya pinagbasihan yung kultura mo. Diba? When God called you, He can transform you to become a person na gusto niya para sa iyo. Yun yung pagmamahal ni Kristo. That is the transforming love of Jesus Christ to each one of us. Kaya nga, hindi talaga tayo pwedeng manghusga. Diba? Kahit yung pinakamalalang tao o pinakamasamang tao, once na tinawag ng Panginoon, ay gagalawin ng Panginoon. Diba? Sabi nga nila, walang matigas na puso sa mainit na pagmamahal ng banal na Espiritu. Ganun siya, mga kapatid. So Jesus didn't say that the color black must turn into white, nor the color white must turn into black to believe and have faith in Him. So that is the contrasting part na pinaniniwalaan ng mga Hudyo. Ito yung bagay na nakaligtaan ng mga Judaizers sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. And often, mga kapatid, ito rin yung nakalimutan natin sa pagiging Kristiyano natin. But the grace of God through Christ Jesus helps us to realize na yung grasya at yung pagmamahal ng ating Panginoon ay para sa lahat. Walang pagtatangi, mga kapatid. Lahat tayo dito naniniwala na mahal tayo ng Panginoon. Tama po ba? Pero mga kapatid, gusto ko pong malaman nyo at maintindihan natin na kahit yung mga tao sa labas na hindi pa nakakilala, ay namatay din sa Jesucristo para sa kanila. So we must be open. And we must show an acceptance towards others. Diba? Maging gracious, maging gentle tayo sa iba. Sasabi ni Apostle Pablo sa Galatians chapter 3, verse 26 to 29, so in Christ Jesus, you are all children of God through faith, dahil sa pananampalataya. For all of you who were baptized in Christ have clothed yourself with Christ. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there a male and female, for you are all one in Christ Jesus. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Again, mga kapatid, a statement of Paul na isang malaking sampal sa mga Hudyo. They believe na kami yung kami yung bunga ni Abraham, but sabi ni Paul, hindi kayo ang bunga ni Abraham. Ang bunga ng Abraham ay yung mga taong nananampalataya kay Jesucristo. Kaya if we place our faith and hope and confidence in the Lord Jesus Christ, mga kapatid, tayo ang buto ni Abraham. Hindi yung iba, kasi yun yung tingin natin eh. Unfortunately,
Israel, di ba? Israel fell out of covenant. Nakita natin, historically speaking, makikita natin, mababasa natin sa Biblia. So mga kapatid, ang church o ang iglesia, ang siyang dapat na nangunguna sa pagpuksa ng diskriminasyon, katulad ng kung paano hindi tayo diniskrimina ng ating Panginoong Hesus sa kabila ng ating mga maruruming kasalanan. Actually, God is not obligated to save us. Right? Actually, God is not obligated to redeem us. Pero sabi sa Biblia, nang dahil sa grasya at pagmamahal ng Panginoon, kaya tayo naligtas. Walang ibang rason, mga kapatid, kundi dahil sa pag-ibig at dakilang katapatan ng ating Panginoon. Amen? So anuman ang kulay nila, anuman ang bansa o lugar na pinanggalingan nila, anuman ang kultura na meron sila, mga kapatid, they are still spiritual and living being created in the image of our one and only living God. Yun ang pagkakapareho natin. All of us are created in the image of God. Brothers and sisters in the Lord, there is no discrimination in Christianity because the love of Christ transcends discrimination. Kaya dapat iwasan natin na mag-focus tayo sa kung ano yung pinagkaiba natin, but rather mag-focus tayo sa kung ano yung pagkakapareho natin. Okay, magkaiba tayo sa ganitong bagay, pero gusto ko malaman kung saan tayo magkakasundo. Okay, magkaiba tayo sa maraming aspeto, pero gusto kong makipagbati sa'yo at malaman ko kung saan tayo magkikita at magkakasundo. Ganon ang Kristyano, mga kapatid. We don't look at person as themselves. We look at other people as Jesus Christ Himself. So sa pagtalakay natin patungkol sa danger ng hypocrisy and discrimination at sa mga possible damages or dangers na magagawa nito, both sa church at sa pamumuhay natin bilang Kristiyano, I do believe na yung pagiging hipokrito at pagdiskrimina sa ibang tao ay nagsisimula sa ating makasalanang sarili. Hindi yan because of external reason. Therefore, hypocrisy and discrimination are not an issue of a person's background, but an issue of a person's heart that is separated from the love and compassion of Jesus Christ. Yan ay issue ng sarili. Hindi yan issue ng kultura, mga kapatid. So si Apostol Pablo understood na yung problema ay hindi lang sa pagitan ng pagiging Hudyo o Gentile or ng hintil ng isang tao. Hindi lang sa pagitan ng pagsunod ng kautusan at sa pananampalataya kay Kristo, naintindihan din ni Apostol Pablo na ang problema ay nasa sarili mismo. The problem is us. Minsan, gustong-gusto natin biniblame yung ibang bagay para lang magmukha tayo malinis. Hindi ako hipokrito, hindi ako nandidiskrimina. Ganon kasi kultura nila. No. Ikaw ang tumingin sa kultura nila sa ganong paraan. Kaya the problem is not in the culture. The problem, mga kapatid, is always in us. The problem is always in our sinful nature. Kaya naman para sa ating pangatlo at panghuling punto, mga kapatid, the love of Christ transcends our sinful self. Sa Galatians chapter 2, verse 17 to 21, sabi ni Apostol Pablo, "But if in seeking to be justified in Christ, we Jews find ourselves also among the sinners, doesn't that mean that Christ promotes sin?" Diba? So, ibig sabihin, Paul was contending to himself para magbigay siya ng reason dun sa mga Hudyo. Sabi ni Apostol Pablo, absolutely not. If I rebuild what I destroyed, then I really would be a lawbreaker. So, sinasabi ni Paul dito, mga kapatid, matagal nang sinira o winasak ng ating Panginoong Jesus yung pagkakahawak at pagkakagapos ng mga nagdaang batas. Ngayon, sinabi ni Paul dito, if I rebuild what I destroyed, then I really would be a lawbreaker. Ibig sabihin, kung ginawa yan ni Jesus at sinubukan niyang ulitin-ulit yon, then Jesus Christ will basically become a lawbreaker. Ganun ang sinasabi ni Paul. For through the law, I died to the law so that I might live for God. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. Sayang
ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo kung it is only by law pa rin ang ating paglilingkod, ang ating salvation. So ang gustong sabihin ni Apostol Pablo sa mga Hudyo sa panahon niya na pinawalang bisa na ng ating Panginoong Hesus ang pagkakagapos ng batas ni Moses sa kanila. Talagang hawak-hawak nila yung batas. Like, okay na nga eh. Di ba parang finulfill na nga ng iisa. Yet, lahat sila gusto pa rin bumalik talaga dun sa nagdaang batas. Now, this particular group of Jews ay gustong-gustong bumalik sa kinagawa nila. Like, pinadali na nga ng ating Panginoong Hesus yung paglilingkod. Tama po ba? Pinadali na ng ating Panginoong Hesus yung paglilingkod para sa kanila. Hindi na sila yakap-yakap ng batas, pero sila na mismo ang nakayakap sa batas. All for the sake of wanting to be special, to be seen as more superior and more important kumpara sa ibang tao. Pinadali na ng Panginoon yung paglilingkod. We have a freedom to worship God. Diba? Kasi kung hindi pa rin, for sure, bawat isa sa atin may daladalang kambing, diba? May daladalang tupa. Ang liit ng church natin dito, paano pag lahat nagdala ng baka? Diba? So, pinadali na ng Panginoon. Ganun yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Na gusto ko pong maintindihan natin mga kapatid kung ano ang ibig sabihin ni Apostol Pablo kapag sinabi niya yung salitang law. Ano ba yung sinasabi ni Apostol Pablo na law? Diba? O yung batas. So ano ba yung batas na meron sa Old Testament na sinasabing finulfill ni Jesus? Mga kapatid, we have two kinds of category about the law. First is the moral law and the second is the ceremonial law. So yung moral law ay pumapatungkol sa mga batas na nagpapabuti sa buhay ng isang tao. Yun po ang moral law. Ang malaking halimbawa nito ay ang Ten Commandments or ang Decalogue. Diba? Alam na, for sure, we know kung ano yung Ten Commandments, diba? Bata pa lang tayo, binibigay na sa atin Ten Commandments. Binabanggit na sa atin. Kung lumaki tayo sa Sunday school service, for sure, alam natin yung Ten Commandments. Pero mga kapatid, ang moral law does not point us to Christ, but rather, it points us sa kung gaano tayo makasalanan tao. The moral law, in a simple sense, reflects our fallen and sinful nature. That is the moral law. Yun ang purpose ng moral law. Yun ang significant ng moral law. But on the other hand, the ceremonial law ay yung mga batas na pumapatungkol sa mga ginagawa ng mga Israelita upang sila ay ma-reconcile at makabalik sa presensya ng Panginoon. So yun yung pagkakaiba ng moral law at the ceremonial law. Ang mga halimbawa ng ceremonial law, mga kapatid, ay yung pagsasakripisyo ng mga hayop para sa kapatawaran ng kasalanan, yung mga festival o celebration na ginagawa to commemorate yung ginawa ng Panginoon sa bayang Israel, yung mga hindi pagkain ng mga pinagbabawal na pagkain or tinatawag nating dietary law, yung Sabbath, di ba? Yung kailangan walang gagawin, and yung pagtutuli or yung circumcision at marami pang iba. So lahat ng mga ito ay itinuturo tayo sa paparating na Messiah na si Jesus. So the moral law reflects our sinful self while the ceremonial law foreshadows or point us to the coming eternal redemption, which is Jesus Christ. Mga kapatid, ito yung moral law. O ito yung law na binabanggit ni Apostol Pablo. Ngayon, now, Jesus fulfilled the moral law by living a perfect righteous life, while at the same time, Jesus fulfilled the ceremonial law by dying for us doon sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, yun yung sinasabi ni Paul kung bakit always kinukumpara ni Paul at nire-reminda niya yung mga churches, the comparison between the law and the superiority of Christ against the law. In that way, mga kapatid, Jesus did not abolish the law, but fulfilled it. Importante pa rin naman ang law, pero ang importansya ng law ay ginampanan at tinupad na ng ating Panginoong Hesus. Hindi na sa atin. Mananampalataya ka na lang. But hindi na natin kailangan bumalik. Ganun ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga Hudyo noong time na yon. So ito yung bagay na hindi maintindihan ng mga Hudyo sa panahon ni Paul. Because they are used in being special. They are used in being seen as more godly compared to others, more righteous compared to others. Kaya nabulag sila at nabingi sila sa katotohanan ni Jesucristo. So mga kapatid, in law, there is division, but in Christ, there is unity. The law came
to separate the Israel from the other pagan nation, but Christ came to unite us all. Christ came to unite o pagsamasamahin yung kanyang mga tinawag, kanyang mga inelect, at kanyang mga minahal simula pa lang nung unang paggawa ng mundo. So this is a great reminder para sa ating lahat as a church member na ma-realize na minsan may mga tao o kapwa talaga na mahirap i-handle. Tama po ba? Ito yung mga tao na kailangan ng extra grace. May grasya na. Kailangan mo pa ulit. Diba sabi doon 77 times 7, may mga tao na kailangan 100 times 1,000. May ganung mga uri ng tao. At totoo ito both inside and outside the church. Yan man ay kapwa mo Kristiyano o hindi. Ang punto mga kapatid, instead of placing our focus doon sa mga pagkakaiba natin, mas maigi na ilagay natin yung focus natin sa ating Panginoong Jesucristo kung saan tayo nagkakaisa. Yun ang pinaka-focus o ang pinaka-focal point ng ating Christianity. And by doing so, we are basically demonstrating yung pagmamahal ni Kristo sa buhay ng ibang tao without hypocrisy and without discrimination. Actually, ito yung isa sa mga dahilan kung bakit maraming ayaw umattend ng simbahan. Hindi naman ito dahil sa simbahan mismo, kundi dahil sa mga tao sa loob ng simbahan. Yun naman ang katotohanan. Diba? Kaya maraming na-trauma, maraming takot na pumasok na simbahan because of this attitude, because of this character. At yun ang nakakalungkot na katotohanan para sa maraming Kristiyano. Kahit sa panahon natin ngayon, sumasamba na parang Kristiyano, pero kumikilos na parang Pariseo. Ganun ang ginawa ni Peter. Kung babalikan natin sa unang punto natin. Peter, an apostle of Christ, a believer of Christ, acting like a Pharisee. Sabi ni Paul sa Galatians chapter 2 verse 19 to 20, "For through the law, I died to the law, so that I might live for God. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me." What Paul is trying to say here, or what Paul is trying to communicate here, mga kapatid, is that bilang isang dating masigasig na Hudyo, bilang isang Hudyo na nag-excel sa mga pagdating sa batas, ay handa siyang bitawan ang matindi niyang pagkakahawak sa batas para lang mabuhay para sa kapurihan ng Panginoon. Wala nang silbi para kay Paul yung law, because he understood that the law foreshadows Christ, that the law points to Christ. Naintindihan yun ni Paul na isang Hudyo, yet hindi yun naintindihan ng ibang Hudyo na katulad ni Paul. And by doing so, mga kapatid, hindi lang nawala yung pagiging hipokrito niya at diskriminasyon niya na meron siya para sa mga Kristiyano, nawala din yung pagiging hipokrito at diskriminasyon na meron siya para sa mga hintil. Kaya nga sinabi din ni Apostle Pablo sa Galatians chapter 3 verse 26 to 29. "So in Christ Jesus you are all children of God through faith. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourself with Christ. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heir according to the promise." Paul, who once knew and called Saul, a Pharisee who once pursued and persecute Christians, is now preaching the redemptive and reconciling love of Christ, in which every different things about people finds unity. It is Christ, si Jesus ang tanging rason kung bakit tayo nagkakaisa. Kasi kung pag-uusapan natin ang kultura natin, kung pag-uusapan natin yung background natin, for sure, magkakaroon ng contention sa bawat isa. Tama po ba? But in Christ, we find unity. So mga kapatid, instead na punain natin yung pagiging iba ng tao sa atin negatively, as a Christians, I do believe na mas better na makita natin yung pagiging iba ng tao sa atin as an opportunity para ipakilala sa kanila kung sino si Kristo. That is an opportunity. Our differences is an opportunity to unite each other in Christ. Hindi tayo nagkakatugma. Hindi tayo nagkakapareho. How about we talk about Christ? How about
ipakilala ko si Kristo. Kasi doon mga kapatid, nagkakaisa tayo, nagkakatugma tayo. Mga kapatid, hindi dapat hadlang yung pagkakaiba natin sa pagiging iisa natin sa ating Panginoon. Sabi ni Paul sa Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Mga kapatid, hindi lang namatay ang ating Panginoong Hesukristo para sa lahat, kundi nabuhay din siyang muli para sa ating lahat. Not only in the death of Christ we found the significance of our Christianity, but also in His resurrection. So what Paul is trying to communicate through his letter for Galatians, mga kapatid, is that nang namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, Jesus didn't die alone. Bukod dun sa dalawang kasama niya, He also died for you and He also died with you. Jesus Christ died for us and with us, mga kapatid. Yung kabayaran ng kasalanan na dapat tayo ang tumanggap ay binayaran at inako na ng ating Panginoong Hesukristo sa krus dahil lamang sa kanyang dakilang pag-ibig at dakilang katapatan. Amen po ba? At dahil sa ginawa ni Jesus, yung dating makasalanang pagkatao natin ay nawala na at napalitan na ng kabutihan ng Panginoon na namatay para sa atin. That is the doctrine of, nakalimutan ko yung word, pero ang idea dito mga kapatid is that yung kasalanan natin ay kinuha ni Kristo at namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo habang yung righteousness ni Kristo ay binigay niya sa atin. Yun mga kapatid, yung significance ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. So in the same way mga kapatid, kung paano tayo inibig at tinanggap ng ating Panginoong Hesukristo na sumampalataya sa Kanya, tinawag niya rin tayo upang iparanas ang ganitong uri ng pag-ibig at pagtanggap sa ibang tao. Amen po ba? Brothers and sisters in the Lord, ang ating pag-ibig at pagtanggap sa iba ay hindi na patungkol sa ating sarili, kundi ito ay patungkol na sa Panginoong Hesus na nabubuhay sa puso natin. Kaya naman mga kapatid, the love of Christ transcends our sinful self. So how do we apply this mga kapatid? First, huwag natin kaagad ikondena o i-condemn ang mga taong nakagawa ng mali. Nagkamali din naman tayo at may kakayahan para tayong magkasala. Yun ang pagkakapareho natin. Interesting, isn't it? Hindi lang tayo nagkakapareho kay Kristo, nagkakapareho din tayo kay sa kasalanan. Kaya instead na kainisan kaagad, may mga pagkakataon na ang sitwasyon ay mas magiging mabuti kung itadaan sa maayos at kalmadong paraan at usapan. Pag nag-away, wag parehong maging apoy, 'di ba? Wag mong patayin ang apoy sa pamamagitan ng apoy. Minsan mas magandang umupo muna, kalma muna. Kape tayo, pag-usapan natin. 'Di ba? Jollibee tayo, McDo tayo. Baka sakaling madaan. Pangalawa, huwag tayong basta-basta manghusga ng kapwa, mga kapatid. Ano man ang panlabas na kaanyuan ng isang tao, at ano man ang pinanggalingan o pinagmulan ng isang tao, mga kapatid, siya pa rin ay ginawa at nabuhay sa imahe ng Panginoon. And at the same time, ang ating Panginoong Hesukristo ay namatay pa rin para sa tao ngayon. Pare-pareho lang. Ang pagkakaiba lang natin, hindi pa nila tinatanggap, tayo tinanggap na natin. Mga kapatid. Pangatlo, huwag tayo masyadong mag-focus sa pagkakaiba natin, instead mag-focus tayo sa kung saan tayo nagkakapareho at nagkakasundo. So, wala naman pare-parehong tao, tama po ba? Wala naman pare-parehong tao, lahat ay magkakaiba. Pero sa kabila ng ating pagkakaiba, dapat maging maibigin, maintindihin, at open tayo sa pananaw ng ibang tao. Hindi pwedeng tayo lang lagi. Mga kapatid, hindi tayo lagi ang tama. Tama po ba? Ayan. Instead, nai-impose natin ang pagiging iba natin sa kanila, mas maka-Diyos na gawain kung ang hahanapin natin ay yung tinatawag nating middle ground, kung saan ang bawat isa ay magkakatagpo. So as we conclude our sermon for this Sunday morning, mga kapatid, sa huling verse ng ating passage, sinabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 2 verse 21, I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. Mga kapatid, ito ang pag-ibig, grasya at kadakilaan ng Panginoon. Sa Panginoon, walang pagtatangi. Sa Panginoon, walang kulay, walang bansa, walang lengguwahe, walang kultura,
Walang edad, walang lalaki o babae, at walang estado sa buhay. Kahit kailan hindi naging basehan ng Panginoon kung ano ang meron tayo. Ang tanging basehan ng Panginoon ay ang kanyang pag-ibig at grasya na ipinakita at ipinaranas niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At katulad ng kung paanong hindi nagtangi ang ating Panginoon sa kanyang grasya, mga kapatid, I pray and hope that the grace of God encourages each one of us here na iparanas din sa iba ang grasya at pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo na walang diskriminasyon at walang pagtatangi. Mga kapatid, sa ganung paraan ay hindi natin masasayang at mas mabibigyan natin ng kabuluhan ang kamatayang dinanas ni Jesus para sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa salita mo. Salamat, Lord, for reminding us, Lord, na although we believe in you, but still, Lord, dapat po naming makita, Lord, yung pagkakapareho namin, Lord, sa ibang tao. Lord, although we are naturally sinful people, but still, Lord, by your love and by your grace, help us, Lord, encourage us, Lord, empower us, Lord, to see, Lord, yung goodness sa buhay ng ibang tao. Lord, hindi kami, Lord, magkaroon ng pagtatangi, hindi kami maging hipokrito, at hindi rin kami man-discrimina, Lord, ng ibang tao. But instead of focusing on our differences, rather, Lord, ipakilala ka namin sa buhay ng iba upang makatagpo kami, Lord, ng middle ground, Lord, sa buhay at puso ng ibang tao, Panginoon. Kaya minsan pa muli, Panginoon, binabalik ko po may papurit, may pasalamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen.